Magsawa ho kayo! Nakikiusap ho tayo para sa lahat! Mga Pilipino po tayong lahat! Lahat tayo Pilipino! Ayan na guys, no? At narinig nyo naman yung panaghoy, yung pagsusumamo ng ating kababayan na ito ay nagmamahal sa dating Pangulong Duterte, no? At talagang nagmamakaawa at nagsusumamo, maawa po kayo, no? Ito ang ating minamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinidnap na harap-harapan, no? At kumaga parang wala man lang pag-iimbestiga or malang iniharap, nagkaroon na nagharap-harap sa isang local court, mga ganun man lang. Pero eto, marami ang umaalma at sobrang nasasaktan sa sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte. At ayon nga sa kwento nila, dahil nalalapit na ang eleksyon and eto na nga, ginagawa lahat ng ito dahil gustong manatili sa pwesto. Parang inunahan, parang ganito, ganyan. Pero medyo malalim ang huhugutan natin dito ng topic. Pero dito muna tayo guys. Ang ating mga minamahal na kababayan talagang nagsanib puwersa na po. Medyo gusto kong maiyak. Pero kailangan kong pigilan guys. No, ito, nakakaiyak naman eh. Nakikiusap ho tayo para sa lahat! Mga Pilipino po tayong lahat! Nakikiusap po kami sa inyo mga kapolisa! Nakikiusap po kami sa inyo! Lahat tayo Pilipino! Wala tayong pwedeng tingnan kulay sa ngayon! Iisa tayo! Kung tayo nilalaasa! Lahat ng justice sa Supreme Court! Nagsalala yung kinabukasan ng Pilipino sa inyo! Mag-awa ko kayo! Uy, grabe. May awa ba? May awa ba sila? May awa? Ano ba? Bakit mo hindi natin tingnan yung kabutihang nagawa? Pero ito kahit sino maluklok talagang ganun sa halip na magkaisa, magtulong-tulong para sa pag-unlad ng basang Pilipinas, hindi anong nangyayari po kalkala ng baho. Sino ang higit na naapektuhan? Sila ba? Tayo! Tayo lahat! No? Tayo yung naapektuhan dito, hindi po sila yung mga nasa pwesto. Ngayon, tingnan ninyo, ang nangyayari sa ating mga kababayan na parang merong people power na. I-stress po ang lahat ng ating mga kababayan. Gano'ng kahirap po, no? O ito. Ang sigaw nila, palayain, palayain, palayain. Bakit kailangan talagang gano'n na kunin? Para ba na pag-kidnap yung ginagawa nila? No? Tapos ngayon yung update, yung bagong update ngayon, kanina lang sa GMA, wala pang linaw, hindi nakakausap yung nasa loob kung sino man yung dapat kausapin doon sa loob dahil mismong attorney ay hindi po pinapapasok, senador na nandito dito sa bansang Pilipinas, hindi rin po pinapapasok sa loob. Bawal kahit nanay at anak, bawal papasukin. So paano? Sino po ang makikipag-negotiate para maiayos? Bakit ganon? Hindi natin alam, sino yung nag-a-assist doon sa loob sa ating dating Pangulong President Duterte? Sino nag-a-assist? Sino ang nagsiserve ng pagkain? Ano yon? Baka mamaya, mag-ingat-ingat din sa pag-aano ng pagkain, hindi natin alam. Ito yung pinakamahirap dito guys, masyado silang mahigpit, bawal makapasok ang sino man sa loob. Update po yan, mapapanood ninyo sa GMA News, kanina lang po, bago mag 1 PM. Ngayon, ang sigaw ng taong bayan, palayain si Duterte. Paano po ito agad-agad magkakaroon ng paglilinaw? Naman lang po sana agad-agad ura mismo, di maibalik dito sa Pilipinas at dito na lang litisin kung ano man yung dapat litisin, ano man ang dapat pag-usapan. Paano po? Sino po ang nakikipag-negotiate? Sino po ang pwedeng makapasok sa loob? Dahil kanina nga lang po may bagong update. Mismong senador, hindi rin makapasok sa loob. Ako lang. Kasi buong bansang Pilipinas, nagigimbal natataranta meron pa isa, mamaya reaction na natin, nananawagan, dadanak ng dugo. Kailangan pa ba mangyari na magkaroon ng kitilan ng buhay, manlagas ang mga buhay ng ating mga kapwa.
Ito yung pinakamahirap dito, guys, no? Yan, nagwawala na. Libo-libo tao, nagwawala na po. Nagrarally na po sila. Duterte, Duterte, palayain, palayain, palayain. Sana sa lalong madaling panahon, maiayos, matapos, maibalik. Kasi hindi, ang ating inaalaala po, ang ating mga kababayan, na dito po naghuhuramintado na, medyo mga agresibo na sila, nagsusumamo na yung iba. Nagsusumamo, nakikiusap. Naku, Diyos ko, medyo nakakabahala ang mga pangyayari. Isipin ninyo ha, nasa pwesto, mga nasa pwesto, ang nangyayari po kasi, kalkala ng mga baho. Bunyagan ng mga baho. Sa halip ang pag-usapan kung paano mapapaunlad ang bansang Pilipinas. Sira dito, sira doon. Pero yung kabutihang nagawa, ito kay dating Pangulong Duterte, yung kabutihang nagawa na lang, hindi ba na-appreciate, hindi ba napansin ninyo, hindi nyo ba na alam yon? Kasi nga, pagka ganito na, mag-election na naman, ito na. Pag-election, bati-bati. Pagkatapos sa eleksyon, ayan, away-away na yan, lalo na kung nalalapit na ulit ang eleksyon, kung matatapos na yung termino. Ayan na, andyan na. Sa pulmula noon pa, laging ganito. Pag mag-eleksyon, bati-bati, pagka ayan, magkakalaban na. Labasan na ng mga baho. Ang akin lang dito, ang higit na naapektuhan po dito, tayong mga nandito, na sa Pilipinas na nandiyan lang at nanonood sa kanilang mga bangayan. Tayo yung higit na na-stress dito, stress ang buong sambayan ng Pilipino. Isipin nyo ha, sigaw na sigaw. Palayain Duterte. Halit na mga lalamunan. Eto ba hahantong ito sa sakitan? Dahil meron dito may mga kapulisan po dyan. Ayan, may mga harang sila. May mga kapulisan dito. May mga barrier silang hawak. Kasi, lulusob eh. Lulusob ang ating mga kababayan na ito ay sumusuporta sa ating dating Pangulong Duterte. Lulusob sila. So, lulusobin ang Malacanang. Sino ba dapat ang manguna mag-ayos dito sa problema ng ating kababayan? Ang gobyerno, o ang Pangulo na nasa pwesto. O paano yan? Pangulong Bongbong Marcos, paano to? Ang ating kababayan na si Duterte, ano bang nilabag? Ano ang mga kaso? Ano yung mga pinaparatang ninyo? Bakit kailangan talaga humantong sa harapang kidnap, harapang kunin na pwede naman ito'y pag-usapan, imbestigahan dito sa atin? O, di ba? Tapos gano'n, hindi makausap ang sino man. Walang update, walang linaw na update. Ewan ko lang sa ibang report, sa ibang balita, no? Ito guys, magkakaroon ng sakit dito, may mga police po diyan. Kaya may mga barrier pong hawak yung mga yan, no? So ngayon, kung nangungulit at hindi na mapigilan, ang bugso ng damdamin, ang galit ng ating mga minamahal na viewers, malamang, magkakasakitan po. Malamang may magbubuwis na naman po ng buhay ng ating mga kababayan. Ito yung pinakamahirap dito guys, ne. Ito yung pinakamahirap dito eh. Sa halip na wala problema, wala ka-estresan. Ayan na naman, gulo-gulo. No? Ilang araw to? Ayan lang, ibang mga vlogger na maka-Duterte na nanawagan. Sanib pwersa, nandiyan na sila. O, ilan to? Ang dami pa, mga sa ibang bansa, sa ibang lugar pa, sa ibang province pa. Pag dumayo yan dyan, talagang magsama-sama yan dyan. Ako, gulo na naman to. Wala na kapayapaan, wala na katahimikan. Dapat sa pangunguna ng lahat ng mga nasa pwesto, lahat ng magkaisa po tayo. Alang-alang sa ating bansang Pilipinas. Nakakapaluha, parang gusto kong umiyak, kasi dapat nagkakaisa po eh. 'Di ba? Dapat nagkakaisa. Kung yung iba marami ang umiiyak, kasi nadadala sila ng pangyayari sa ating bansa na bakit ganito kagulo, wala na katahimikan ng ating bansang Pilipinas. Kung sino pa yung mga nasa pwesto, sila pa talaga yung gumagawa ng problema ganito na i-stress natin tayong mga mamamayan nandito na nagsumusuporta lang naman sa kanila, no?
Ayan, pagka yan ay tumagal pa at ano, babahan ng dugo dyan, bahala kayo. Ayun, oh, ito. Ito, ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ano, yung ating kababayan, ang dating Pangulong Duterte, na nandyan sa Netherlands. Ngayon, sino ba? Yung pangunahin na dapat ay umayos. Isang halimbawa, ang Pangulo na nasa pwesto sa ngayon. Ay, paano nga ako kalaban ang nasa pwesto na itong si BBM? Di ba? Paano yun? Sino ang makikipag-negotiate doon? Mga abogado, senador? Ayun na guys, pray lang tayo na sa lalong madaling panahon ay makabalik ang ating dating Pangulong President, no? Na si Tatay Digong. Ayun na guys, sa mga nyo, medyo analo lang ako guys kasi pinapanood ko yung pagsusugma mo. Kasi pare-pareho tayo eh. Kapwa Pinoy, ayaw kong biyak. Kasi syempre, nandito tayo sa bansang Pilipinas, pare-pareho ang kulay. Kulay kayo manggi. Dapat tayo nagkakaisa. Hindi tayo yung nag-aawayan. Diba? Dapat magkaisa lang. Kaya lang nga ito, sa formula, kung sino man yung naluluklok, yung nauupo sa pwesto, talagang noon pa yan, bangyong ngilan, awayan ang awayan, ano ba pinagtatalunan? Pera-pera, ano ba? Pwesto? Pinag-aagawan? Wala, ayun. So, ano tayo? Abang na tayo, guys. Yung iba talaga halos umiiyak na, naglulupasay na. Alam ko marami ang lumuha, marami na sakit. Siyempre nakakapanghina kasi isipin ninyo ha, ganon-ganon lang. Hindi nila nakita yung kabutihang ginawa. Ano bang pinag-ano, sila yung mananatili sa pwesto. Yun nga yung sinasabi ng iba. Guys, abangan nyo ako sa aking next video po.